Hello, good evening mga friends. Hi. I'm just doing my ironing tonight. Kaya kwentuhan muna tayo para hindi ako mabore. Kasi 23 years na ako sa UK. Kahapon, November 24, 2000 kami dumating. So we did a little bit of a meet up with some of my colleagues last time. Konti lang kami actually kasi iba may mga commitments and some of them nasa US saka Australia. Pero ang saya. Ang daming kwentuhan. Imagine reminiscing the past 23 years ago. Talagang nakakatuwa. At that time, there was no social media pa. Kaya, ang usong cellphone noon, 3210, 6110 or something, 3210 Nokia. I'm sure marami makaka-relate nito. Kaya yun yung unang purchase ko pagdating. Pero ang di ko makalimutan, nung dumating kami sa Heathrow Airport, 2 p.m. So medyo okay pa. Pero papunta ng Birmingham kasi it will take 2 to 3 hours. Actually, nag-coach kami. Medyo madilim na. Saka malamig kasi November, winter. Can you imagine? Galing ka ng Pilipinas, tropical country. Tapos pagdating dito, we have our coat. Tapos, syempre, yung coat ko noon, kasi may tito ako, may uncle ako na sa ano siya, sa seaman, panglalaki ang coat pero makapal. Pero on our way to Birmingham, we had to stop over sa services. Tapos excited bumaba, medyo madilim na, ang lamig. Tapos umuusok yung bibig mo para kang naninigarilyo. So exciting, napaka-naive namin. Pero I was really kasi I was really expecting at that time yung England maraming alam mo na yun like malls o tall buildings, syempre western first world country. Tapos madaanan pala namin from London to Birmingham mga field, wala ka makita, dumidilim na. Sabi ko, ano ba itong puntahan namin, probinsya, city ba kami Birmingham? But I know my dad before coming in kasi very bookworm kaya maraming sinabasa. He was the one who told me that Birmingham is the second largest city of England. Second sa London. So anyway, nang sinabi niya, so I'm expecting talaga. Pero pagdating ng England, syempre iba naman yung nakakatuwa. Sabi ko, ay, katakot naman. At that time, when I was younger, I remember, sabi ko, I will not gonna go to London kasi, ewan ko, ganun din ba kayo? Akala ko yung Vampira is from England, London, I mean. Kasi nakita ko sa TV, alam mo yung gloomy, tapos may karwahe na may casket sa likod. Kaya sabi ko, galing ko ganun ng England nang maliit pa ako. Tapos eventually nag-change. Pero nung dumating na yun, sabi ko, laka, mukhang ganun ba? Pero iba na. Ang nakakatuwa pa, year 2000, yun yung wala pang social media. Saka yung phone ko pa noon, I remember the first purchase that I bought. First ko na pinurchase na phone, yung Nokia 3210. Diba? Tapos, ang excited ako dahil pa iba-ibang casing. May red, may black. Tapos, ang nakaano pa doon, makita mo lang yung message received. Excited ka na talaga nun. Pero before na kami nakabili ng phone, may kasamaan kami na si Kuya Efren. Siya lang yung may phone talaga at that time. May mobile. Kaya sinisingil kami 10p kung gusto namin mag-text sa Philippines. Tapos sabay-sabay kung may mag-text, sinong ganito, sinong may ganyan. Nakakatawa, we have to pay 10p. And then may 1 week kaming orientation before we start our work from our perspective department. Kaya sa 1 week na yon, mayroon kaming parang lecture, orientation. Ay nako, siyempre Filipino gusto rice. I-sandwich yung sa amin na mga tomato. Nakakatuwa, parang naghahanap ng rice, mga Pilipino. So, ito yung mga kintuhan namin kahapon. I have loads of stories to tell na makaka-relate ang lahat. And obviously, Philippines, ang English natin mostly American
ang accent or at the same time, yung mga lalo na sa medical terms. Nako, sus ko. So, work. Marami kang mga stories na nakakatuwa talaga. Makakatuwa ka kasi alam mo naman tayo, we are good in writing, but sometimes, sa English, lalo na yung mga accent, di mo maintindihan, and they do have idiomatic expression na, ha? Ano daw? Yun ang mga kwentuhan namin, but it was really fun. I have loads to tell. Next time, magkwento uli ako na I'm sure makaka-relate. Pero ito, before I will end this topic, mayroon na muna akong hindi ko makalimutan i-share na narinig ko lang to actually, hindi ko maano. Kasi, alam mo naman mag nag-drag rounds sa ang English nila, ma'am accent, ganun. Tapos, ang tawag pala nila dito sa, hindi, yung una, hindi ako kung sino ba tong ang nurse in charge, nagbibigay ng gamot. So, may Pilipino, sinabihan niya, can you give me a Gav scan, please? Ito naman yung Pilipina. Ano daw? Nahiya magsagot. Ang kinuha, garbage can. Yun pala, Gaviscon. Diba? Ang layo. ang garbage can pala sa kanila is bin or trash can. Medyo bins pala yun. Gaviscon. Akala man garbage can. Hay, nako. Meron din. Isa pa. Hinahanap ng registrar or ng doctor. Yung sabi niya, where's the wall clerk? Akala naman, wall clock. Kaya tinuro yung wall. Yun pala, ward clerk. Huh? Ay, nako. Ang daming kwentuhan talaga. Lalo na kaya, next time uli, mga ka-friends, I will gonna tell you stories more of our adventures. First, here in the UK 23 years ago. Ang dami kong ikukwento actually. Bye for now!